gagawin mo kung pagpasok mo sa banyo, may nakadungaw sa inodoro? Hindi kayo namamalikmata. Isa yang makamandag na kobra. Inay ko po. Ang buong kwento, abangan. Taong 2024. Mary Jane Veloso balik bansa na bukas ng umaga. Idediretso siya sa dating selda ni Cassandra Ong sa koreksyonal sa Mandaluyong. Low pressure area sa silangan ng Davao del Norte naging ganap ng bagyo. Kung gaano kalakas yan at saan-saan magiging maulan, aalamin natin live mula sa Pag-asa. Pinay na kasambahay na ikinukulong ng kanyang among Chinese, sinagip ng NBI. DILG Secretary John Vic Remulla nag-inspeksyon sa Island Cove sa Cavite para patunayang wala ng pogo hub sa dating resort ng kanilang pamilya. Talamak umanong kalaswaan at mahahalay na palabas sa mga streaming platform gaya ng Viva Max, binanata ni Senator Jinggoy Estrada. Sa pool sa CCTV, mabuting-ting na tirador, ginamitan ng lighter at screwdriver ang target na e-bike. Lasing na kapitbahay na naksak ng aso at manok gamit ang ice pick. Ano kaya ang ugat ng kanyang galit? Eto na nga ang usap-usapan ngayon. Nations girl group na BINI may bagong look. Teka, si BINI She na ba ito o si Sarah G? Matapos ang halos isa't kalahating dekadang pagkakakulong sa Indonesia, makakauwi na bukas dito sa Pilipinas si Mary Jane Veloso. Ilang oras mula ngayon, ita-turn over na ng Indonesian government si Mary Jane sa mga opisyal ng Pilipinas na nasa Jakarta na ngayon. Pagdating dito sa bansa bukas, dediretso si Mary Jane sa Women's Correctional sa Mandaluyong sa dating selda ni Cassandra Ong. At live mula sa Jakarta, Indonesia, nasa frontline balitang yan si Rainiel Pawid. Rainiel, nasa na ngayon si Mary Jane? Gigi, alas 10 ng gabi ay inaasahan na ito-turn over na ng Indonesian government ang kustodiya ni Mary Jane Veloso sa Pilipinas. At ayon naman sa Bureau of Corrections ay hindi na nga kailangang iposos pa si Veloso pabalik ng Pilipinas. Sa mga eksklusibong larawang ibinigay sa News 5, makikita ang pagpirma ni Mary Jane Veloso sa kanyang travel document pabalik sa Pilipinas. Kasama niya rito ang ilang opisyal mula sa Embahada ng Pilipinas sa Jakarta. Matapos ang 14 na taong pagkakakulong sa Indonesia dahil sa drug trafficking, makakauwi na si Veloso bukas. Pasado alauna nga ng madaling araw ay lumapag na dito sa Jakarta Airport ang team ng DFA at nakaabang na rin dito yung ilang opisyal ng DOJ at ng NBI para nga sa pagsundo kay Mary Jane Veloso. Ayon kay Bureau of Corrections Director General Gregorio Catapang Jr., hindi na kailangang iposa si Veloso pabalik ng bansa. Pagkarating niya sa Pilipinas, ididiretso siya sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City. Doon na rin isasagawa ang kanyang medical assessment. Kaya nga po sinasabi namin na he has to undergo the required 5-day quarantine kung matatransport siya ngayon, ngayong gabi. Tama-tama, sa bispiras ng Pasko, pwede yung family visit, whole day yun. Handa na rin daw ang seldang tutuluyan ni Veloso. Mananatili siya sa dating kwarto ni Cassandra Leong na sangkot umano sa operasyon ng iligal na pogo. Doon na rin siya, may CR, may beddings, and then of course kung may bisita siya, meron namang may kumbaga hallway. Ayon naman sa Department of Foreign Affairs, si Pangulong Bongbong Marcos ang magdidesisyon sa hiling na clemency ng pamilya Veloso. Pero isipin niyo muna, ligtas siya sa death penalty at nasa Pilipinas na siya. Naghain na rin ng resolusyon sa Kamara para sa kanyang agarang clemency. Sabi naman, Executive Secretary Lucas Bersamin, ang prioridad daw sa ngayon ni Pangulong Marcos, makauwi agad si Veloso. Hindi pa man nakakabalik sa Pilipinas si Veloso, nagdiriwang na raw ang bansa ayon kay PBBM. Gigi, 7 p.m. Philippine time ay inaasang ilalabas na nga si Mary Jane Veloso doon sa piitan at ididiretso na doon sa airport para doon sa sinasabing turnover. 10 minutes dito sa kinalalagyan natin ay makakarating na tayo
doon sa isa pang question area kung saan ihaharap yung Philippine embassy officials at ang kanilang counterpart dito sa Indonesia at maging si Mary Jane Veloso. Vivi. Rainiel, ano ang balita sa pagtrato dyan kay Mary Jane at may impormasyon ka ba kung ito'y anong sitwasyon niya ngayon at nasaan siya eksakto? Jiggy, pagdating doon sa trato kay Mary Jane, dito yung Indonesian community ay bukas doon sa pagpapauwi sa kanya sa Pilipinas dahil ayon nga sa kanila, minsan ay isa rin sila, katulad din sila ni Mary Jane, na nais na maiahon yung pamilya nila sa kahirapan. Kaya damad daw nila yung mga sitwasyon ng mga overseas Filipino worker na naging biktima rin kagaya ni Mary Jane. Gigi. At nakausap pa ba ni Mary Jane yung kanyang pamilya bago itong nakatakdang pagbabalik bukas? Sige, doon naman sa usapin kung nakakapag-communicate ba itong si Mary Jane sa kanyang pamilya, ay nakausap natin mismo yung nanay ni Mary Jane Veloso. At sabi nga niya, simula noong inilabas yung order sa pagpapalaya or pag-turn over kay Mary Jane sa Pilipinas, ay naging maluwag na raw yung Indonesian government. Kung dati-rati ay isang beses kada buwan nakakatawag si Mary Jane sa kanila, simula 3 linggo nakakaraan, ay madalas na raw, halos araw-araw na raw itong nakakatawag sa kanila. Gigi. Maraming salamat, Rainiel Pawid. Handa na rin ang pamilya Veloso sa pagbabalik ni Mary Jane Veloso matapos ang 1.5 dekadang pagkakakulong sa Indonesia. Live mula sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyo. Ian, ano ang mga ginagawang paghahanda sa pagbabalik ni Mary Jane? Cheryl, nagluto at naghahanda na nga ng mga banderitas ang pamilya Veloso para sa pagbabalik ng Pinay-convicted OFW na si Mary Jane dito sa Pilipinas. Sa ngayon nga, kasalukuyang nanunuluyan ang pamilya ni Mary Jane dito sa Migrante International Headquarters, dito yan sa Quezon City. Sa katunayan, 2 linggo na silang nananatili dito habang hinihintay si Mary Jane at ang pagproseso ng kanyang pag-uwi mula Indonesia patungo dito sa Pilipinas. Ayon sa Migrante International, alas 5:30 ng umaga lalapag sa NAIA Terminal 3 ang eroplanong sasakyan ng Pinay OFW. Pero mukhang malabo ang reunion sa airport dahil sa protocol na inihain ng Department of Justice. Sasailalim din sa 5 araw na quarantine protocol ang Pinay bilang bagong PDL sa Women's Correctional Facility sa Mandaluyong. Cheryl, sa ngayon nga kasama ko ang nanay ni Mary Jane na si Ma'am Celia at sabi niya kanina hindi na daw siya makatulog dahil sabik na siyang makasama at mayakap ang kanyang mahal na anak. Nanay Celia, magandang gabi po. Magandang gabi din po. Abay, hindi na raw po kayo nakakatulog. Matulog ka naman para pag nagkita po kayo ni Mary Jane, nasa maayos kang kalusugan. Hindi na nga po talaga nakakatulog. Para po bang inip na po ako, napakatagal. Pero kamusta po kayo? Ano yung pakiramdam na finally yung hinihintay po nating lahat, bukas nga po ng umaga, makakauwi na si Mary Jane? Masayang-masaya po. Lalong-lalo na po kami mag-asawa, yung mga 2 anak niya at yung mga kapatid. Masaya-masaya po kaming lahat. Dahil makikita na po namin si Mary Jane, ito, parating na po sa amin. Abay, ano pong una ninyong gagawin kapag nakita nyo po si Mary Jane? Pero hindi po kayo makakasalubong sa airport, ano po? Napakiusap po ng mga migrante. Makakapasok po kami doon sa, sa Mandaluyong po ata, pag pinunta po doon, papapasukin po buong pamilya ni Mary Jane, makasama po namin maghapon. So bukas po yan, pero na-explain na rin po sa inyo na 5 araw magka-quarantine, pero tamang-tama, bago magpasko, makakasama nyo po siya. Ano po ba ang inyong plano sa pagdiriwang nyo ng Pasko ngayong nandyan na si Mary Jane? Ang plano po namin, pasasayahin namin talaga si Mary Jane. Lahat ng hindi namin nagawa noon, gagawin po namin lahat. Talagang gagawin po namin mapasaya si Mary Jane.
At talagang hindi po namin palisin sa tabi namin. Maghapon na lang po kami siguro magkakatabi. Wala po munang lalabas ng bahay. Pero may special po ba ko yung ihahanda? Kung hindi man nyo po talaga mauuwi pa si Mary Jane sa inyong bahay, pero sa Pasko po, kayo naman ay magkakaroon pagkakataong magkakasama, ano po ba ang ihahanda nyong sorpresa para sa kanya? Lahat po ng kapatid naghanda po na regalo sa kay Mary Jane, yung 2 anak, kaming mag-asawa. Saka po pinaghanda po namin ng adobong baboy at yung po ang talagang kahilingan niya, adobong baboy at pastillas. Kaya ihahanda po namin yon sa Pasko. At maski bukas po siya lubong namin, pinagluto ko na po na adobong baboy. Marami pong salamat at napakagandang maagang pamasko po ito sa inyong pamilya. Nanay Celia Veloso at ang ating kapatid na si Ian Suyo. Nasagip ng mga tauhan ng NBI ang isang kasambahay na tinakot at kinulong ng kanyang mga among Chinese sa Parañaque. Ang mga amo ng biktima sangkot pala sa mga online scam. Nasa frontline ng balitang yan si Elaine Fulencio. Pinasok ng mga ahente ng NBI Cybercrime Division ang bahay na ito sa Parañaque City. Nakatanggap sila ng report na may kasambahay na tinatakot at ikinukulong umano ng mga amo niyang Chinese. Maya-maya, nakita sa isang kwarto ang kasambahay na si alias Letlet na nakaupo sa sahig. Agad siyang inalalayan at inilabas sa kwarto. Habang sa kwartong ito sa ikatlong palapag ng bahay, tumambad ang mga computer na ginagamit umano ng mga Chinese sa pang-scam online. 7 Chinese ang naaresto. Kwento ni alias Letlet, Oktubre nang mamasukan siya bilang kasambahay hanggang sa nadiskubre na niya ang iligal na gawain ng kanyang mga amo. Anong una okay naman po. Nakakagalaw naman ako sa loob ng bahay, nakakapaglinis. Nung malaman nila na nakikita ko na nag-aano sila, nag-o-office sila sa taas ng bahay. Hindi na nila ako pinapaakyat doon. Hindi na nila ako pinapalinis. Tapos hinihigpitan na nila ako, hindi na nila ako pinapalabas. Agad siyang nakahingi ng tulong sa kanyang kaibigan bago pa siya pagbawalang gumamit ng cellphone. Maging ang kanyang sahod na 18,000 pesos kada buwan, hindi rin daw nasunod at 7,000 pesos na lang ang naibigay sa kanya. Minsan gusto kong tumakas. Pero naisip ko nga dahil alam nila yung address ko, yung bahay ko. Baka matuntun din nila ako. Kasi takot nga sila na may alam na ako na tungkol dun sa mga trabaho nila. Ayon sa NBI, kabilang ang mga naarestong Chinese sa tinatawag na splinter group o mga scammer na galing sa malalaking pogo. Dahil sa ipinagbabawal na nga natin ng pogo, ay nag-split sila into a smaller group. We're trying our best na malocate pa kung saan pa yung mga small group na yun. Ayon naman sa pamunuan ng subdivision, may mga homeowner daw silang hindi nakikipag-ugnayan sa kanila tungkol sa mga nangungupahang foreigner sa kanilang lugar. Nagpapa-update ngayon kami na lahat ng umuupa, regardless of nationality, kailangan i-report ng homeowner sa amin kung sino yung mga umuupa doon sa mga bahay nila. Nang sa ganun ay ma-monitor namin at the same time ay makapag-issue kami ng mga proper identification card. Nakikipag-ugnayan ng NBI sa Bureau of Immigration para matukoy kung may kaukulang dokumento ang mga nahuling Chinese. Naharap sila sa mga reklamong paglabag sa Expanded Trafficking in Persons Act, Cybercrime Prevention Act, Anti-Financial Account Scamming Act at Domestic Workers Act. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Usapang pogo pa rin mismong si Interior Secretary John Vic Remulla nanguna sa inspeksyon sa Island Cove sa Kawit, Cavite. Ito'y para matiyak na tigil operasyon ng Pogo Hub sa naturang resort na dating pag-aari ng pamilya Remulla. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Tanging mga double deck na lang na walang kutsyon ang inabutan ng mga otoridad sa dormitoryong ito sa Island Cove sa Kawit, Cavite. Dito natutulog ang mga empleyado ng isang malaking Pogo Hub. Wala na ring ibang taong naabutan sa lugar maliban sa mga gwardyang nagbabantay. Pati ang gaming area ng compound, bakante na. Pakay ng ginawang inspeksyon na masigurong nagsara na ang pogo rito alinsunod sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos. As of last month, wala nang kuryente yung mga buildings dito. Pinatay na. So, makikita nyo naman, wala nang signs of habitation dito at wala nang signs of business. Ito na lang po ang natitirang pogo
or offshore gaming hub sa buong Pilipinas. So pag sa umagang ito na isinara na po natin ito, wala na pong hub ang natitira dito sa atin sa buong bansa. Kahit ang mga establishmento sa loob gaya ng mga restaurant, salon at clinic na may sarili pang ambulansya, sarado at wala nang nagpapatakbo. Paglilinaw ni Interior Secretary John Vic Remulla, pagmamay-ari nila dati ang lugar na kilalang resort sa probinsya bago ibinenta sa First Orient International Ventures Corporation noong 2017. I hope this puts to rest the issue na may Pogo hub pa rin dito sa Cavite. Nung nag-resume ako as governor 2019, ginagawa lang to. Tapos 2020, nag-COVID na. So hindi na kami nag-inspection nun. Matapos ang inspeksyon, tuluyan ng kinandado ang mga gusali at pinaskila ng closure notice. Aabot sa 30 hektarya itong buong compound ng Island Cove. Napakalaking lupain na ngayon matitenga na raw muna dahil hindi pala ng may-ari kung ano ipapalit sa pinasarang offshore gaming facility. Binabantayan ngayon ng PAOK at ng PNP ang posibleng paggamit sa mga BPO, resort at subdivision bilang front ng mga gerilla o maliliit na Pogo Hub. May report na rin kasing hindi lang mga foreigner ang posibleng nagpapatakbo nito. When they mushroom, yun po yung mga Filipino na wala ng trabaho, they know yung paano po mag-work yung Pogo natin. So yun po yung nahanap natin. Nakatutok na rin ang Bureau of Immigration sa mga foreign workers na dinowngrade na sa tourist ang mga hawak nilang visa. Habang ang DOLE at DTI naman nakaalalay daw sa mga Pilipinong Pogo workers na nawalan ng trabaho. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Tiklo naman ang isang Chinese at ang asawa niyang Pinay matapos mahulihan ng 15 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. Go. Nakayuko ang lalaking Chinese na yan nang ma-corner ng mga otoridad sa barangay North Bay Boulevard North sa Navotas City. Hindi na siya makapalag dahil ang inakala niyang customer na bibili ng droga, isa palang pulis. Kasamang naaresto ang asawa niyang Pinay. Bukod dyan, natuklasang meron palang droga sa loob ng sasakyan ng lalaki. Sa kabuuan, nasabat sa kanya ang nasa 2 kilong hinihinalang syabong nagkakahalagang mahigit 15 million pesos. Batay sa investigasyon, taga-Subic ang nahuling Chinese at matagal na raw naninirahan sa bansa. Sinisiyasat ngayon kung nagpalit ng pagkakakitaan ng suspect matapos ipatupad ang total Pogo ban. Posible raw kasing isa siya sa mga nahuli sa isang Pogo raid nitong mga nagdaang buwan. Nahaharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Bagyo na po ngayon ang low pressure area na binabantayan ng Pag-asa. Tinatawag yang Bagyong Kerubin. Para sa magiging lagay ng panahon, makakausap po natin si Pag-asa weather forecaster Rhea Torres. Magandang gabi sa iyo, Rhea. Magandang gabi po. Magandang gabi po sa ating mga taga-subaybay. Rhea, magiging mas malakas ba ang Bagyong Kerubin kumpara sa mga nagdaang bagyo? Sa ngayon po, hindi natin nakikita na mas lalakas pa po ito, lalo beyond tropical depression category, yung pinakamababang kategorya ng isang bagyo. At inaasahan po natin, possible by tomorrow, na mas lalong humina pa po ito at maging isang low pressure area na lamang. So possible ngayong araw hanggang bukas ay maaaring tropical depression po siya at hihina na po over the next few hours. Ano-anong mga lugar, Rhea, ang uulanin? Actually, although tropical depression po siya, malaking bahagi po, buong Visayas at Mindanao makakaranas po ng mga kalat-kalat, mga pag-ulan. Buong linggo po yan hanggang sa darating na weekend. So regardless kung tropical depression po siya or maging low pressure area, ay asahan na po natin yung maulan na panahon sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao sa darating po na mga araw. Ngayon, ang tanong dyan, yung mga pag-ulan ba ay posibleng umabot pa hanggang Christmas? Pagdating naman po ng Christmas, may kalayuan na po ito dahil inaasahan po natin na more on hanggang sa darating po na Sunday yung magiging epekto nitong low pressure area. And pagdating naman po ng Christmas, possible po yung shear line na lamang po magpapaulan. More on dito po sa may eastern sections ng Southern Luzon at Visayas. So dyan po sa may eastern Visayas, gayon din sa Quezon and Bicol region, sila pa yung makakaranas ng mga pagulan dulot po ng shear line. In terms naman po kung meron po tayo namamataan na low pressure area o bagyo,
bagyo na posible pong makaapekto sa ating bansa by that time, ay sa ngayon po, wala pa po tayo nakikita sa ngayon. Maraming salamat, Pag-asa weather forecaster Rhea Torres. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga rumaratsyadang showbiz balita ngayong Martes. Don't blink twice sa new look ng ating nation's girl group na BINI. Feel like me blink twice. Are you naughty or nice? Maybe add a little. Stunning at glowing ang BINI members sporting their new hair colors. Si BINI Mika, from her iconic red hair, mala-purple brownish na ang buhok niya. Umangat naman lalo ang beauty ni BINI Maloy sa kanyang ginger hair. Pero eto talaga ang pasabog. Nag-alam layda magtalas na look ni BINI Sheena. Sa ituloy ng netizens, mas lalong nakita ang pagkakahawig ni BINI Sheena kay popstar royalty Sara Geronimo. Di-reveal ng BINI ang kanilang new look sa isang year-end party ng isang brand. Eto pa nga, just after her successful film. Target naman ng intriga ngayon si Catherine Bernardo dahil daw sa pandededma niya kay Kim Chiu. Nasa frontline na balitang yan, si Laila Pangilinan. Catherine Bernardo at Kim Chiu, may hidwaan daw? Sa showbiz vlog nga ni Mama Ogs, ipinakita ang nag-viral na video ng dalawang aktres. May hidwaan daw ba ang dalawang ito? Ayun na nga, kasi naman ginawang basihan ng mga netizen ang nag-viral na video kung saan bineso ni Catherine si Piolo. Sumunod si Paul Avellino. Pero parang deadma daw si Catherine kay Kim Chiu. Diyos ko naman, as far as we know, wala namang gap yung dalawa. Nag-react naman dyan ang netizens. Huwag raw intrigahin ang dalawa dahil wala naman talagang gap. Dagdag pa ni Mama Ogs, for all we know, nauna nang nagbatian ng dalawa. Hindi nga lang nakuna ng video. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Susunod, Senador Jinggoy Estrada, pinuna ang anyay mga malaswang palabas sa Viva Max. Labag daw yan sa batas. Babaeng iilang sana napatras ng may dumungaw na kobra sa kanilang inidoro. At legendary OPM band na Eraserheads, surpresang nakijoin sa bonfire party ng UP. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Matinding traffic na naman ang sasalubong sa mga motorista sa nadadaan sa EDSA ngayong gabi. At live mula sa may EDSA Mega Q-Mart. Nagbabalita mula sa Frontline si Gio Robles. Gio, kumusta ang daloy ng traffic dyan at gaano kalala? Gigi, mabagal na ang daloy o takbo ng mga sasakyan dito sa EDSA Mega Q-Mart ngayong kasagsagan ng rush hour. Sa likuran ko, makikita nga ninyo pulang-pula. Ayan, hindi po yan mga Christmas lights. Masikip na ang daloy ng trapiko. Ito yung papuntang Kamuning, Camias Road, West Avenue at North Avenue. Halos walang galawan din sa southbound lane ng EDSA Aurora patungong Santolan at Ortigas. Sa mga papuntang EDSA Cubao, ganito rin ang madadatnan ninyong traffic mapakubaw ibabaw man o ilalim. Sa kabilang bahagi naman ng EDSA, Jiggy, lalo na sa tapat ng Heritage Hotel dyan sa May Pasay, heavy traffic mga kapatid hanggang MRT Taft Avenue at magtutuloy-tuloy na yan hanggang Magallanes at Ayala Avenue sa Makati. Tukod na rin ang mga sasakyan sa Guadalupe Bridge na tinuturing na major choke point sa EDSA. Ayon naman sa isang traffic navigation app, aabot ng 10 kilometers per hour ang takbo ng mga sasakyan sa bahagi ng EDSA sa Boni Reliance at Mega Mall sa Mandaluyong. Jiggy, simula kaninang umaga o 6 a.m. hanggang 2 p.m. ayon sa MMDA may halos
30 insidente na ng banggaan sa mga major thoroughfares o sa mga pangunahing lansangan sa Metro Manila. Kaya paalala po ng ahensya sa mga motorista, doble ingat lalo na't papalapit po ang Pasko. Jiggy. Gio, may impormasyon ba ang MMDA kung mas lalong lalala itong Carmageddon o mas gagaan ito pagdating ng Kapaskuhan mismo? Alam mo, Jiggy, posibleng abutin niya doon sa mid ng January 2025 o sa kalagitnaan ng Enero ng susunod na taon, itong mas matinding traffic na nararanasan natin. Bunsod na rin nga yan ng holiday exodus sa tansya nga ng Department of Transportation o DOTR. Nasa 7 milyon yung mga pasaherong babiyahe ngayong Kapaskuhan at bagong taon. 4 na milyon po ay sa mga pantalan at 3 milyon dyan ay sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Jiggy, imagine natin, no, ngayon may mga pauwi at syempre pagkatapos nga po ng selebrasyon ng Pasko, ng bagong taon ay magsisibalikan na nga yung mga main character galing ng probinsya. Jiggy. At may impormasyon din ba itong MMDA kung may epekto sa mga negosyo, lalo na doon sa mga maliliit na negosyo, itong matinding traffic na nararanasan natin? Jiggy, kung sa ilan sinusumpa ang traffic, meron naman yung mga ibang kapatid natin, itinuturing yan na biyaya, lalo na yung mga nagtitinda ng mga kutkutin sa gitna ng EDSA. Yung ilan na nakausap natin na nagtitinda ng mani, umaabot sa 1,400 pesos ang kita nila kada araw dahil sa matinding traffic. Karamihan daw sa mga customer nila, Jiggy, yung mga inaabutan na ng gutom sa gitna ng traffic, yung iba, yung pampawala ng antok. At lalo na, Jiggy, yung parang hindi din sila ma-entertain din sila habang nagmamaneho nga sa gitna ng trapiko. Jiggy. Maraming salamat, Gio Robles. Binanata ni Senator Jinggoy Estrada ang talamak daw na kalaswaan at mahahalay na palabas sa mga streaming platform. Partikular na binanggit ng senador ang mga palabas sa Viva Max. Nasa frontline ng balitang niya, Simon Gualvez. Mabigat sa kalooban ko. Sa privilege speech ni Senador Jinggoy Estrada, ang mga streaming services ang pinuna niya. Bumabaha raw ng kalaswaan sa internet dahil sa mga ito. I rise today to express my deepest concern and strongest condemnation over the proliferation of and easy access to vulgar, explicit, and pornographic content on streaming platforms, particularly on Viva Max. Bilang dating aktor, nirerespeto raw ng senador ang artistic freedom at creative expression. Pero giit niya, importanteng may limitasyon, lalo't madali raw ma-access ng kabataan ng mga streaming platform. The Philippines is a nation deeply rooted in moral values, family traditions, and respect for human dignity. However, these principles are being challenged by platforms that prioritize profit over social responsibility. Partikular na binanggit ng senador ang Viva Max na ipinagmalaki pa raw na pumalo na sa 12 milyon ng kanilang subscribers noong Oktubre. Ipinunto ni Estrada na labag sa revised penal code ang malalaswang content sa streaming platform. Malinaw na nakasad sa batas na ipinagbabawal ang pagpapalabas ng anumang malaswa at mahalay na material na maaaring magdulot ng pagkasira ng moralidad ng publiko. Wala po ako nakikitang redeeming values na mapupulot ang mga manonood, kundi ang pagsilbihan ang mga tumatangkilik ng kalaswaan. Ayon sa senador, una nang tinawag ng Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB ang pansin ng Viva Max dahil sa mga reklamo sa malalaswang content. Pumirma raw ng kasunduan ng Viva Max noong Enero na mag-self-regulate. Ang kaso, tila hindi tumutupad ang Viva Max sa kasunduan ito dahil sa isang monitoring na isinagawa ng MTRCB. Lumalabas ng mga pelikulang pang-streaming platform ng kumpanya ay nababagay lamang sa mga porn sites.
Dismayado rin si Estrada lalo't 15,000 pesos kada araw lamang ang bayad sa artistang nagbabalandra ng katawan sa kamera para sa Viva Max. Sa pahayag ng MTRCB, hindi raw nila sakop ang online curated content gaya ng Viva Max. Pero kinumpirma nilang tinawag ang atensyon ng mga subscription-based platform para tiyaking pasok sa standards ang pinapalabas ng mga ito. Suportado raw ng MTRCB ang anumang gagawing pag-amyenda ng Senado para mapalawak ang kanilang mandato. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng Viva Max. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Sabi naman tayo sa sports, pinag-iisipan na raw ni Quentin Millora Brown ang sunod na hakbang sa kanyang basketball career matapos ang matagumpay na season sa UP Fighting Maroons. Ay kay QMB, handa raw siyang maglaro para sa Gilas Pilipinas sakaling mabigyan ng pagkakataon. Mas mahahasa pa raw ang kanyang husay sa basketball kung makakapaglaro para sa national team. Bukod sa stint ng Gilas, pinag-iisipan din ng Phil-Am Cager kung maglalaro siya sa PBA, sa Japan B-League o sa Korean Basketball League o KBL. Ang teammate naman ni Quentin at Finals MVP na si JD Kagulangan, kumpirmado ng maglalaro sa Korea. Si Kagulangan ang bagong Asian import ng Suwon KT Sonic Boom. Pinalitan ni Kagulangan ang kapwa Pinoy na si Dalf Panopio. Tutulungan niyang panatilihin ang magandang standing ng Suwon na nasa 4th place ngayon sa liga. Nakiselebrate naman ng legendary OPM band na Eraserhead sa bonfire party ng UAAP Men's Basketball Champions na UP Fighting Maroons kagabi. Tradisyon na sa UP ang bonfire celebration kapag may milestone sila. Kaya hindi rin nagpauli ang E-Heads na sinurpresa ang fans nila sa party kagabi. Bukod naman sa men's basketball, nag-champion din sa track and field at badminton ng UP this season. Ibang level din ang pinakitang sportsmanship ng De La Salle University. Nakiisa rin sila sa pag-congratulate sa UP sa pamamagitan ng pag-project ng video sa iconic na St. La Salle Hall. Kalakip ng video mensahe ng pasasalamat sa magandang laro na pinakita nila sa finals. Susunod, lalaking lasing sa Cebu City na naksak ng aso at manok. Bakit niya kaya yan nagawa? Anong gagawin mo kung pagpasok mo ng banyo, abay may nakadungaw na kobra sa inodoro? At MMFF entry na The Kingdom approved sa mga film critic. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sa kulungan, magpapasko ang isang construction worker na nanaksak ng aso at manok sa Cebu City. Ang suspect lasing nang punterihin ang mga hayop. Nasa frontline ng balitang yan, si John Aroa. May sugat sa dibdib ang alagang aso ni Riame na si B1. Ang kawawang aso, sinaksak daw gamit ang ice pick. Mabuti na lang, hindi malalim ang sugat kaya nakaligtas si B1. Ang sumaksak sa aso, ang construction worker na si Benji Padasas, 39 anyos. Kwento ni Rhea May, narinig niya ang iyak ng kanyang alaga mula sa labas ng kanilang bahay. Mabuti na lang daw at nakatakbo si B1. Lagot sir, oy. Galit na galit talaga kami. Hindi nga namin magawang saktan yung mga alaga namin tapos siya, napakadali lang niyang saksakin yung mga hayop namin. Bukod sa aso, pati manok pinuntirya ng sospek. Kwento ng may-ari ng manok na si Paul, pinagsabihan niya ang pinsang si Benji matapos saksakin ng aso. Pinagalitan ko siya. Kinaumagahan, pag-duty ko, yung manok ko naman ang isinunod niya. Depensa na nakainom na sospek, hinabol at muntik na siyang kagati ng aso ng kanyang kapitbahay, kaya niya ito nasaksak. Nagalit din daw siya sa manok matapos siyang madapa sa tali nito. Nakainom po ako at pauwi na. Nang hinabol ako ng aso, nabigla ako. Nahamon ako dahil pagtakbo ko, natumba ako.
Sumabit kasi ang pako sa lubid ng manok. Di kasi nila niligpit. Nakakulong na siya ngayon sa Inayawan Police Station at mahaharap sa reklamong illegal possession of bladed weapon at paglabag sa Animal Welfare Act. Nagbabalita mula sa Frontline, John Arua, News 5. Pati ang mga mababata sa posibilidad na ibalik sa BICAM ang 2025 national budget para repasuhin ang tinapyas na budget ng Department of Education. Didepensahan din ng Kamara ang lumobo nilang pondo sa susunod na taon. Nasa Frontline balitang yan si Marian Enriquez. Bit-bit ang mga placard na ngalampag kanina sa harap ng Batasang Pambansa ang iba't ibang grupo para iprotesta ang umano'y talamak na korupsyon at hokus-pokus sa national budget. Reklamo nila meron pa ring pork barrel sa 2025 budget at maraming ahensya ang binawasan ng pondo. Ibalik ang kinaltas na budget para sa mga serbisyong panlipunan, alisin ang lahat ng forma ng pork barrel. Isa sa mga kontrobersyal na issue sa national budget ang 12 billion pesos na tinapya sa Department of Education. Kaya bago pirmahan ngayong linggo, gusto raw muna itong ayusin ng Pangulo. I do not want to line item veto anything because that just gets in the way. Niratipikahan na sa Kamara at Senado ang final version ng 2025 budget. Kaya ang ilang mambabatas, hati ang opinyon sa posibilidad na repasuhin ulit ang budget kung hihilingin ng Pangulo. I don't think there's any need for us to reconvene as a BICAM. You know, agencies always want to have more, but unfortunately, konti po talaga at limited yung resources natin. So the balancing act for Congress and the Senate becomes very tricky. Makikita natin yan once na during the signing, no? Makikita natin if there will be changes. Kasi doon lamang po kami a-action kung ano po yung magiging desisyon ng ating pong mahal na Pangulo. Sa December 20 raw sana nakatakdang lagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos ang panukalang budget para sa 2025. Pero meron pa naman daw hanggang katapusan ng taon para ayusin ito kung kailangan mag-reconvene o mag-special session para maiwasan ang reenacted budget. Kung may nabawasan, meron ding nadagdagan ang pondo sa susunod na taon. Gaya ng dumobleng budget ng Kamara na umabot sa higit 33.6 billion pesos. Depensa dyan ng mga congressman. Nakikita natin yung mga bagong facilities at nakikita natin yung paglaki ng requirements ng House in terms of facilities. So, it's a problem that we cannot postpone any further and that's why the House has taken steps. Ipinagtanggol din ng mga mambabatas ang 26 billion pesos na pondo na ibinigay para sa AKAP o Ayuda para sa Kapos ang Kita program. 21 billion pesos para sa Kamara habang 5 billion pesos naman sa Senado. Binabatikos ito ng mga kritiko na umano'y bagong pork barrel pero pinabulaanan nito ng Kamara. Giit nila ang DSWD ang pangunahing ahensyang nangangasiwa sa naturang programa. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga, nothing but praises ang members of the press at film critics na nakapanood sa screening ng The Kingdom. Pinuri po nila hindi lang ang acting ng cast, kundi pati ang detalye at kabuang narrative ng pelikula. Nasa frontline na balitang yan, si MJ Marford. In your remaining days as ruler, compelling! Vic Soto and Piolo Pascual are standouts. At cinematic experience talaga. The first reviews are in para sa isa sa highly anticipated Metro Manila Film Festival entry na The Kingdom. Piling miyembro ng press at film critics ang naka-first look kagabi sa masterpiece ng MQuest Ventures, APT Entertainment at MZTV Productions. Ayon sa movie critic na si Philbert D., mapapaisip ka raw talaga kung ano sana ang kinahinatnan ng Pilipinas sa The Kingdom. Isang solid drama rin daw ang handog nito. Thought-provoking naman ang sinabi ng press member na si Alwin Ignacio. Sabi naman ni, maganda ba? Remarkable daw ang pagkakabuo ng mundo ng kalayaan from scratch at tinawag niyang stunning ang bawat detalye. Samantala, hot topic naman ang spread na ito ni Papa P at bossing Vic Soto sa Esquire magazine. Very dapper ang dalawa in their black suits.
Proud naman sina Papa P at Bossing sa kinalabasan ng kanilang obra. It's extraordinary. It's an out-of-the-box concept, which makes it very special. If you can't picture the Philippines in a different kind of government, this would be it. Mapapanood na ang The Kingdom sa darating na Pasko. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfuri, News 5. Susunod, naiihing babae, muntik nang maupo sa inodorong may nakadungaw na kobra. At Janine Gutierrez bumuelta sa mga nambabash sa kanyang calendar photo. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Pinutugis ang isang lalaking tumangay ng e-bike sa harap ng isang tindahan sa Maynila. Posible raw dati nang nagmamanman ang suspect bago ang krimen. Nasa frontline ng balitang yan, si Nina Ong Pauco. Lumilingon pa ang lalaking yan nang masapul sa CCTV habang naglalakad sa Tondo, Maynila. Target niyang tangayin ang nakaparadang e-bike sa tapat ng isang tindahan ng damit. Kaya sunod na siyang makikitang kinalikot ang e-bike. Ilang sandali pa, tuloy na niyang itong napaandar. Ayon sa may-ari ng tindahan, tumagal lang ng 10 minuto bago natangay ang e-bike. Gumamit lang daw ng screwdriver ang suspect at lighter para sa liwanag. Namumukhaan din daw nila ang suspect na dati nilang naging customer. Nakasuot po siya ng paninda namin. Minanmanan niya muna yung e-bike. Siguro hindi lang on the spot niya ginako yan. Dinoble check niya muna kung anong oras nawawala yung tao, pinaparada yung e-bike. Kaya alam niya na agad yung pupuntahan niya eh. Nanlulumo naman ang may-ari ng e-bike, lalo't kakatapos niya pa lang daw itong hulugan. Magpapasko eh. Siyempre po, mahirap. Nagnakaw sana, pumarehas kayo. Mahirap yung pinagka-inipunan ng iba tapos kukuhanin niya lang. Patuloy pang pinaghahanap ang sospek sa tulong na rin ng mga kuha ng CCTV sa lugar. Nagbabalita mula sa Frontline, Nina Ong Pauco, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga. Calm and collected pero may diin ang naging sagot ni Janine Gutierrez sa isang basher tungkol sa kanyang litrato bilang calendar girl ng isang beverage company. Ayon po sa comment, grabe raw ang pagkaka-edit. Sa picture raw kasi, maliit ang hubog ng katawan ni Janine. Kabaliktaran sa personal dahil mataba raw ang aktres. Sagot naman ng aktres, 2 months daw kasi ang pagitan mula sa photoshoot hanggang sa launch. Kaya nag-gain na raw siya ng weight dahil na rin sa sunod-sunod niyang activities. Sabi pa ni Janine, she always enjoys her body in different shapes. Pwede rin daw itry na nagkomento ang ganong klase ng self-love. Susunod, anong gagawin mo kapag may bumulagang cobra sa inyong inodoro? Christmas pasyalan at food trip ba hanap nyo? Tara nang magbibingka at puto bumbong sa Quezon Memorial Circle. Marami pa kayong mga balitang dapat malaman sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Mga kapatid, kung tinatawag kayo ng kalikasan, silipin muna lagi ang banyo bago gamitin. Sa isang bahay sa Tagum, Davao del Norte, may bumulagang cobra sa loob ng inodoro. Nasa frontline na balitang yan, si Bril Montalvo. Anong gagawin mo kung cobra ang bubungad sa inodoro at ihi-ihi ka na? Ganyan ang bumulaga sa isang residente sa Tagum, Davao del Norte.
Wala tinur. Ang buto si tawag ani. Mabuak para mo ani Doro diya. Uy, dako-dako gyud sa Pimdo. Kwento ni Mavin Clarabal, iihi lang sana siya nang makita ang nakadungaw na ahas. Noong una, inakala niyang dumilang ito, kaya binuhusan niya pa raw ng tubig. Pero kinabukasan, muling dumungaw ang ahas. Hinihinala ni Mavin, galing sa septic tank ang cobra. Ayon sa mga eksperto, isang Southern Philippine cobra ang nasabing ahas. Venomous o makamandag ang kagat nito, kaya nakamamatayan. Paalala nila, huwag papatayin ang mga ligaw na hayop gaya ng ahas. Agad itong i-report sa mga otoridad, gaya ng lokal na opisina ng Department of Environment and Natural Resources, para ma-rescue at maibalik ang hayop sa kanilang natural habitat. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5. Buhay na buhay ang Quezon Memorial Circle ngayong magpapasko. All-in-one ang lugar dahil pwedeng makapamasyal, kumain ng puto bumbong at bibingka. At pwede na ring diretsong magsimbang gabi. Live mula sa Quezon Memorial Circle, nasa Frontline Balitang yan, si Faith Del Mundo. Faith, marami na ba ang namamasyal dyan? Julio, Cheryl, Jiggy, marami na nga ang namamasyal dito sa Quezon Memorial Circle. Lalo na kakatapos lamang nung simbang gabi. At talagang Christmas vibes is on dito. At kung hanap mo nga yung pang IG-worthy na background, perfect, yung mga Christmas na pailaw dito na talaga namang makukulay. At kung nagpaplano ng pasyal ang inyong pamilya o barkada, isama nyo na ito sa inyong Christmas list. Sa mga nagpaplanong magpalit na ng profile picture, only post ang pwede nyong gawin sa mga Christmas display sa Quezon Memorial Circle. Pwede nyong umpisahan dito sa Christmas Lights Tunnel. O kung gusto nyo naman na medyo may touch of history, mag-post kita ang pylon ng shrine ni dating Pangulong Manuel L. Quezon na nagpapalit-palit ng ilaw. Pag napagod maglakad, pamparelax na visual naman ang makulay na fountain. Hindi syempre kumpleto ang Christmas display kung wala ang Christmas tree. At ang kakadisplay dito, ang wooden Christmas tree na may taas na 16 feet. Konting trivia dahil ang Christmas tree gawa pala sa mga punong natumba nung mga nagdaang bagyo. Highlight din ang eco-friendly na replika ng Belen. Pwede nyo na ring isabay ang food trip dito, lalo't may puto bumbong at bibingka. 65 hanggang 90 pesos ang puto bumbong, habang 80 to 100 pesos ang bibingka. Kaya naman ang mga pumapasyal dito, enjoy na enjoy! May anticipated mass rin dito na isinasagawa tuwing alas 6 ng gabi hanggang alas 7 ng gabi hanggang sa bisperas ng Pasko. Julio, Cheryl, Jiggy, matutunghayan ang pailaw dito sa Quezon Memorial Circle simula alas 6 ng gabi hanggang 12 midnight. Araw-araw at libre yan hanggang January 5. Halina kayo dito sa QC at makisaya. Balik sa inyo. Maraming salamat, Faith Del Mundo. Kinundina ng ilang grupo ang panukalang 2025 budget at tinawag pa itong pinaka-corrupt na budget sa kasaysayan ng bansa. Kabilang sa pinalagan nila ay ang zero subsidy para sa PhilHealth sa susunod na taon. Siniguro naman ng state insurer na kung matuloy man ito, wala magiging taas kontribusyon sa mga miyembro. Nasa frontline balitang yan si JC Cosico. Yan ang sigaw ng mga universal healthcare advocate at iba't ibang grupo matapos tanggalan ng government subsidy ang PhilHealth sa 2025. Ang dating Finance Undersecretary na si Professor Cielo Magno pinuna kung bakit walang alokasyong pondo ang PhilHealth habang ang medical assistance for indigent patients o MAI program na nangangailangan daw ng guarantee letter mula sa mga politiko pinaglaanan ng bilyon-bilyong piso. Patronage politics po ito eh. Kailangan mo munang mamalimos bago ka makinabang sa tax na binayaran mo na para sana sa kalusugan mo. Hindi ibinigay ng BICAM ang hinihinging 74 billion pesos na subsidy na PhilHealth sa 2025. Bukod sa PhilHealth, pinuna rin ng mga kritiko ang pagtapya sa budget ng DepEd at 4-piece program ng DSWD habang dinagdagan ang pondo ng DPWH at ng Kongreso. Ito na po ata ang pinaka-corrupt na budget sa history ng Pilipinas.
Dahil kitang-kita naman na ang nangingibabaw ay ang interes ng mga politiko at hindi ang interes ng taong bayan. Kaya panawagan nila kay Pangulong Bongbong Marcos, huwag aprobahan ang panukalang budget at ibalik ito sa Kongreso. At kung sakaling aprobahan pa rin ng PBBM, iaakyat daw nila ito sa Korte Suprema. Para humingi ng PRO or status quo ante order para pag-usapan uli sa Kongreso yung budget na ito. Una nang dinepensahan ni Pangulong Marcos ang zero government subsidy sa PhilHealth sa 2025 dahil sa bilyong pisong reserve funds nito. Ang PhilHealth naman, tiniyak na hindi sila magtataas ng kontribusyon sa kabila ng kawalan ng subsidy. Yung pong ating premium contributions ay nakasulat or nasasaad dun sa Universal Healthcare Law at ang pinakahuli pong premium increase doon is yung 2024 na maximum of 5%. So na-reach na po natin yon. Sinigundahan naman niya ni Health Secretary Ted Herbosa na tumatayong chairman ng Board of Directors ng PhilHealth. Hindi po magsasara ang PhilHealth. Even without the subsidy, yung indirect, yung indigent, yung senior citizen, yung PWD, they will still be covered their benefits. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Balikan natin ang paghahanda ng pamilya Veloso sa Migrante International sa Quezon City para sa pagbabalik ni Mary Jane sa bansa bukas. At live mula sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu. Ian. Julius, nandito nga tayo ngayon sa opisina ng migrante dito sa Quezon City at binigyan nila tayo ng access para makita kung kamusta ba yung paghahanda na ginagawa nila para sa pagdating ni Mary Jane Veloso. Kung mapapansin nyo, dito pa lang sa harapan ng kanilang opisina may malaking tarpaulin na ang panawagan full and absolute clemency para kay Mary Jane. Dito naman sa aking kaliwa, makikita naman natin yung iba't ibang mga placards na ganun din naman ang panawagan, yung presidential pardon at yung pagbabalik bansa dahil nga naman halos 1.5 dekada na nanatili at nakakulong sa Indonesia si Mary Jane. Ngayon papasok naman tayo dito sa mismong opisina, Julius. May kita mo dito sa aking kaliwa, nagsimula na silang gumawa ng mga gift boxes, kumbaga, na kakailanganin o gagamitin nila sa programa nila para bukas ng umaga. Dito naman sa aking kanan, makikita natin yung ilang mga miyembro na patuloy ang kanilang workshop na ginagawa. May mga ribbons, na ginagawa na ang panawagan pa rin ay yung executive clemency nga para kay Veloso. Actually, kanina nadatnan natin sila dito 2:00 pa lang ng hapon. Talagang walang patid ang kanilang paghahanda para bukas. May mga parol na rin sila na sa likuran na makikita. At dito naman, sa pinakalikod, makikita rin natin yung isang malaki rin na tarpaulin na ang panawagan ay absolute clemency, pati na rin yung pagtatapos ng labor export program. So, ayon sa grupong Migrante International, plano nila na umalis dito kasama ang pamilya ni Veloso bandang 3:00 para tumungo sa NAIA Terminal. Kung sakali naman daw na hindi makapiling ng pamilya ni Mary Jane ang OFW dun sa airport, ang plano nila dun na lang daw kitain sa Mandaluyong sa Women's Correctional Facility at sa wakas magkasama-samang muli ang pamilya. Maraming salamat, Ian Suyu. Nagain ng panibago reklamong National Bureau of Investigation laban kay dating Bamban-Tarlac Mayor Alice Go at sa kanyang pamilya. Naharap sila sa reklamong falsification and violation of anti-dummy law. Kaugnay ito sa pagbili nila ng lupa sa mga Tarem, Pangasinan kung saan nakatayong pag-aari nilang Trilin Q Farm. Gate ng NBI, lumabag sila sa batas pagdating sa foreign ownership. Napatunayan kasing hindi Filipino citizen si Go at kanyang pamilya. Hindi pinapayagan ng saligang batas sa mga dayuhan na magmay-ari ng lupain sa bansa. Wala pang pahayag ang kampo ni Go kaugnay ng nasabing reklamo. They misrepresented themselves as Filipino citizens when NBI was able to sufficiently establish that they are Chinese citizens. There is a whole difference of laws covering foreign corporations. Pinalabas nila dito na sila ay Filipino corporation with 65% ownership.
Nagbabala ang Bangko Sentral ng Pilipinas kaugnay ng tax hijacking lalo na ngayong pagpapasko. Ayon sa BSP, ang tax hijacking ay isang uri ng scam kung saan nagpapanggap na lehitimong kumpanya ang sender. Muling paalala sa publiko, huwag i-click ang anumang links sa inyong mga text message. Una na rin nagbabala ang ilang e-wallet platform na hindi sila nagsesend ng link sa user. Tandaan, kapag may link sa text, automatic daw na scam yan. Direct ng BSP na sinusukpo nila ang mga text hijacking. Arestadong isang lalaki matapos manuntok ng babaeng nag-aabang lang ng jeep sa Mandaue City sa Cebu. Hindi na nakita sa video pero nauwi sa bulan ang pag-aresto sa lalaking yan. Sinuntok pa raw ng lalaki ang isa sa mga traffic enforcer dahil sa pagmamatigas nito. Kaya ang traffic enforcer gumanti rin ng suntok sa lalaki. Nakalabas din ang kulungan ang inarestong lalaki dahil walang reklamong sinampa laban sa kanya. Sa Frontline News Abroad, 3 ang patay sa pamamaril ng isang estudyante sa paaralan sa Wisconsin sa Amerika. Kabilang sa mga nasawi ang isang estudyante at isang guro. Kalaunan, binaril ng estudyante ang kanyang sarili. Anim naman ang sugatan. Iniimbestigahan pa ang motibo ng estudyante sa kanyang walang habas na pamamaril. Sa huling tala, umabot na sa 322 ang mga insidente ng mass shooting sa Amerika ngayong taon pa lang. Matinding pinsala ang iniwan ng pananalasa ng Cyclone Chido sa French overseas territory ng Mayotte. Maraming bahay ang winasak ng bagyo. Wala ring kuryente sa lugar. Ayon sa lokal na pamahalaan, 22 nang nasawi sa pananalasa ng Cyclone Chido, habang 1,400 ng sugatan. Pinangangambang madadagdagan pa ang bilang ng mga nasawi habang nagpapatuloy ang rescue operations. Niyanig ng 7.4 magnitude na lindol ang bansang Vanuatu. Sa lakas niyan, nagbagsakan ng mga gamit at paninda sa isang pharmacy. Nagkaroon din ng landslide malapit sa shipping terminal at isa ang nasawi dahil sa lindol. Nagbabala naman ang US Geological Survey sa posibleng tsunami sa isla. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga, bumisita sa Kapatid Network si Miss Universe Asia 2024 Chelsea Manalo. Nakipagkwentuhan at nakipagkulitan si Chelsea sa Good Morning Kapatid kanina. Rumampa pa siya featuring ang kanyang trending na Tampisaw Walk. Sabi ni Chelsea, last-minute idea niya lang ito para sa Miss Universe competition. Highlight din daw ng kanyang Miss Universe journey ang marinig ang hiyawan ng mga Pinoy at iba pang taga-suporta sa Coronation Night. Sa ngayon, magiging busy raw si Chelsea sa kanyang responsibilities bilang Miss Universe Asia. We will be working with Miss Universe organization in different countries. We will be touring, going around the globe, working on different causes and charities, you know, for change and impact. At eto pa, quick to defend ang aktres na si Janice de Belen matapos pong bansagan ang anak niyang si Kyla Estrada na anak ng cheater. Sagot po ni Janice, sana raw kung sino man ang nagpasimuno ng ganung bansag sa kanyang anak, wala silang bahid ng pagkakamali. Dahil unfair daw na binabrand ng ganon ang isang tao na nakakasira sa kanilang reputasyon. Nag-umpisa ang nasabing bansag kay Kyla matapos pumutok ang issue ni Maris Racal at Anthony Jennings na pareho niyang kasama sa upcoming serye na Incognito. Si Kyla ay pangatlong anak ni Janice kay John Estrada. Susunod, pabaong ng yumaong lola sa Kamsur, tinawid sa umapaw na spillway. At kilalanin ang mga content creator na pinarangalan sa Year on TikTok 2024. Tuloy-tuloy pa ang makamunahang balitaan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas.
Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Mahirapan ang paghahatid sa kabaong ng yumaong lola sa Camarines Sur dahil sa ulan at pag-apaw ng spillway sa ilog. Isinakay ang ataul sa tricycle para itawid sa spillway saka ito inilipat ng sasakyan. Dinala sa simbahan ng kabaong bago hinatid sa huling hantungan. Ayon sa apo ng yumaong lola, doble raw ang sakit na kanilang naramdaman dahil sa hirap ng pagtawid ng kabaong. Sa kabila nito, nagpapasalamat din siya sa mga tumulong. Humiling naman ang mga taga-barangay na lagyan ng tulay o ng mas mataas na spillway ang ilog. Nagbigay ng donasyon ng Kamara sa Alagang Kapatid Foundation. Personal na tinanggap ni TV5 President and CEO Guido Zabaliero at Alagang Kapatid Foundation Executive Director Menchi Silvestre ang 200,000 pesos na donasyon ng House of Representatives kanina. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, isa ang Alagang Kapatid Foundation ng TV5 sa 5 institusyon na napili nilang tulungan bilang bahagi ng outreach program ng Kamara. Lubos naman ang pasasalamat ng TV5 at ng Alagang Kapatid sa natanggap na cash aid. We decided to choose the 5 organizations because we thought you will have the better reach, no? The best reach to all those who were affected by this recent calamities. Your donation here will go a long, long way in helping all of our kababayans. Naglabas naman ng statement sa San Antonio Spurs coach Greg Popovich na nagpapagaling sa mild stroke. Ayon kay Coach Pop, tuloy-tuloy pa rin ang kanyang recovery. Di na raw niya may isa-isa ang lahat pero nagpapasalamat din siya sa mga sumusuporta sa kanya at sa buong Spurs community. Excited na raw siya at ang team na tumutulong sa kanyang recovery sa pagbabalik niya sa bench para pangunahan muli ang Spurs. November 2 pa nang di nakasama sa Spurs game si Coach Pop dahil sa mild stroke. Siya ang may pinakamaraming naipanalong NBA game sa loob ng halos 3 dekada. Kapatid, sa atin ngang mga Pinoy, pag sinabing simbang gabi, hindi po pwedeng hindi karugtong ang bibingka at puto bumbong. Pero bakit nga ba very Paskong Pinoy ang dalawang ito? Ang bibingka ay isang uri ng kakaning gawa sa galapong, gata ng nyog, tubig at asukal. Niluluto po yan sa isang clay pot na may sapi na dahon ng saging. Yun yung aroma na naamoy natin habang niluluto po ito. Sinasabi nga na ang ideya ng bibingka ay nagsimula noon pang 16th century sa Pilipinas nang magbigay ang noong hari ng Palawan ng kakaning nakabalot sa dahon ng saging sa mga dayong Kastila. 1904 hanggang 1922, nagsimula namang mag-level up ang ating native bibingka pagdating ng mga Amerikano. Ano't anuman, sinasabing ang pagbibigay ng kakanin ng hari ng Palawan ay inirelate ng mga unang Pilipino sa iba't ibang Christian-related festivals, kabilang na nga po ang Pasko. Ang puto bumbong naman ay sinasabing dinala sa atin mula sa Mexico ng mga tropa ni Miguel Lopez de Legazpi. Traditionally, gawa po ito sa isang espesyal na uri ng heirloom glutinous rice na tinatawag na pirirutong na sadyang kulay violet. Ang puto bumbong with matching salabat sa dati pong panahon ay karaniwang almusal pagkatapos magsimba pang-alis po ng antok. Ang bibingka at puto bumbong ay hindi lamang delicacy. Sinasalamin din po ng mga ito ang ating mayamang kultura. Kaya gaano man mag-evolve ang panahon at ang ating pong mga taste buds, mananatiling bahagi ng ating tradisyon ang bibingka at puto bumbong. Gaya ng kung paanong ang mga ganitong dagdag kay alaman ay masasabi rin pong K-yamanan. K-okay. Showbiz, eto na nga!
Mga kapatid, eto na nga, pinarangalan ng iba't ibang content creators na nagbigay ng impact sa social media ngayong taon. Kung sino-sino sila, alamin po sa Frontline Report ni News 5 digital producer Von Belinario. Sa dami ng content sa social media platform na TikTok, let's use our clout wisely. Yan ang hirit ng content creator and registered pharmacist na si Archie Larga ng parangalan sa Social Impact category sa Year in TikTok 2024. Bukod kasi sa tips tungkol sa health and medicine, nakilala si Archie sa pagtulong sa kanyang mga customer na nangangailangan ng gamot. Na bilang content creators, malaki yung impact na pwede natin ibigay sa mga tao na nanonood sa atin. Kaya naman lagi kong ipinapaalala, and even sa sarili ko naman, na parang let's use our platforms wisely, let's use our clout wisely. Ang footwear business na Alta, kinilala rin sa economic impact category dahil sa proudly made Marikina shoes. And nabigyan po kami ng opportunity para ipakita yung brand namin. We're able to help kahit papano in our small little steps para matulungan po yung local shoe industry natin in Marikina. Kinilala sa event ang iba't ibang social media personality, organisasyon at negosyo na gumawa ng economic, social at cultural impact sa nasabing platform. Kabilang sa ginawaran sina Jax Reyes na kilala sa financial content at Love Yourself na tungkol sa HIV awareness. Sa economic impact naman, ang Josefina's Homemade Food. Habang winner sa cultural impact, ang food content creator na si Ikoy Rapadas at Lenny Aicardo sa kanya namang makeup transformation content. Nagbabalita mula sa Frontline, Von Belinario, News 5. Ito pa nga, pinapaalis ng isang Brazilian judge sa lahat ng streaming platforms worldwide ang kantang Million Years Ago ng Grammy Award-winning singer na si Adele dahil po ito sa plagiarism claim. Kapag hindi yan na-pull out, $8,000 o halos kalahating milyong piso ang babayarang multa ng Sony Music Entertainment at Universal Music na may hawak kay Adele. Pwede pang umapila ang dalawang music label dyan. Nagreklamo ng plagiarism ang Brazilian composer na si Toninho Guerraes laban po sa singer. Kinopya raw kasi ang kanyang 1995 samba classic na Mulheres o Women ng Brazilian singer na si Martin Ho Davila. Pakinggan po natin. I only wanted to have fun, learning to fly, learning to run. Já tive mulheres de todas as cores, de várias idades, de muitos amores. Com umas até certo tempo fiquei, para outras apenas. Eto pa, ikinasal na si Eat Bulaga host Jose Manalo sa dating EB Babes member na si Mergin Maranan. Nag-I do sa isang beach wedding sa Boracay, sina Jose at Mergin. Present naman dyan ang iba pang Eat Bulaga hosts tulad ni Paulo Ballesteros, Wally Bayola, Tito Sen, Ryan Agoncillo at Maine Mendoza. Dumalo rin po ang dati nilang kasamahan sa noontime show na si Alden Richards. Nitong December lang nang i-anunsyo ni na Jose at Jean ang kanilang engagement. Congratulations, Mr. and Mrs. Manalo. At yan nga po ang ating K-Alaman at Showbiz Balita ngayong Martes. See you tomorrow mga kapatid. Ako po si Jervy Wrights. Congratulations! Panalong-panalo si Jose. Oh. Kay Mergin. Saya, lahat sila nasa Boracay ngayon. Sarap. Seryoso pala si Bossing Vic nung sinabi niya, akala ko nagbibiro nung nagkaroon tayo pagkakataong makausap siya. Yung pala seryoso. Congratulations. Congrats. Ayan, mga kapatid, abay, 8 days na lang. Pasko na. At yan ang mga balita at impormasyong dapat nyo malaman sa araw nito. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.